Kakausap si Professor Jean Franco, isang political analyst, political science professor ng UP Diliman. Prof, si Radyo Lourdes, good afternoon. Ay, hello, good afternoon, Lourdes. Good afternoon sa mga nanonood. Maraming nagulat kayo po at yung inyong mga kasama ay nag-file ng ethics complaint laban po kay Senadora Pia Cayetano. Para lang po sa kaalaman ng mga nakikinig, ano po yung ugat nito, ma'am? Yung ugat nito ay yung post sa verified FB page ni Senator Judge Pia Cayetano kung saan may nakita kaming splice video yung kanyang pinost, no? Na edited. May mga tinanggal siya doon sa pag-uusap nila ni Prosecutor Chel Jokno during the impeachment trial last week, no? Ang pinag-uusapan nila yung tungkol dun sa paratang na fishing expedition, yung kanilang pagre-request ng mga bank records ni Prosecutor ni VP Sara, no? So, dun sa kanilang usapan dun sa impeachment trial, pinapaliwanag ni Prosecutor Chel Jokno na hindi ito fishing expedition dahil nakapag-establish sila ng probable cause noong kasagsagan ng pre-trial hearings sa Kongreso, no? So itong pre-trial hearings na ito na-establish doon na kinakailangan nilang na may probable cause, kumbaga. So kinakailangan nilang tingnan ang mga detalye ng bank records ni VP Sara. Hindi nila pinabuksan doon dahil gusto nila sa impeachment trial talaga para may due process. Professor, ano ba yung impact ng video sa mga makakanood? Kasi pag napanood mo yon, parang mismong si Prosecutor Chel Jokno, sinasabi niya na talagang fishing expedition dahil sa mga binurang parte ng usapan nila. Nataliwas dun sa kung ano talaga yung nangyari. So Lourdes, alam naman natin na lahat naman tayo ayaw natin ng disinformation. Kaya lang si Senator Judge Cayetano bilang senator, abogada at Senator Judge ngayon, siyempre mas mataas ang expectation natin sa kanya. Hindi rin naman siya ordinaryong tao. So nung nakita namin yun, siyempre nabahala kami. Nag-antay kami ng ilang mga araw, hindi pa rin natatanggal. Kasi baka ako nagkamali or whatever, hindi pa rin natatanggal. So, kami, nababahala at talagang conduct unbecoming yun para sa isang senator judge. Professor, bakit po sa ethics committee? Baka sinasabi ng mga tagapakinig natin hindi na lang kinasuhan sa lihitimong korte, o kaya baka pwedeng ipatanggal yung kanyang lisensya bilang abogada. Alam mo, mas maganda kasi kapag ipatanggal yung kanyang lisensya, kapag mga abogado rin ang mag-file sana noon. Sa kasalukuyan, yung mga pumirma, wala sa aming abogado. No? Tapos, yung iba rin kasi ang angulo pag sa ethics committee mo, nilodge yung complaint. Bakit? Kasi kailangan sila mismo matuto ang Senado na rendahan din nilang isa't isa. Diba? Kasi at the end of the day, ang integridad ng Senate at ang integridad ng buong impeachment trial ang nakasalalay. Professor, matagal pa itong trial na to so baka maulit pa. Professor, ano ba yung impact, no? Kay Senadora Judge Cayetano ditong ethics complaint at kung siya'y mapapatunayang nagkasala nga? Well, ang nilagay namin doon sa aming complaint na hinihiling namin na sana bigyan pansin ng ethics committee, mag-hear sila about dun sa aming complaint at kung ano man ang karampatang disciplinary actions na nararapat according to their rules ay dapat na kanilang ipataw kay Senator Judge Pia Cayetano kung napatunayan yung kanyang mga violation. Professor, baka naman po reprimand lang yan. Ang titigas din ang ulo ng magkapatid na yan. Valid naman ang concern mo bilang marami na tayong nakitang nakaraan na na mga nag-file sa ethics committee.
Oo, so binibigyan namin sila ng chance ngayon kung ito ay meron silang gagawin na mas magiging makabuluhan naman. Mm-mm. Ngunit maganda rin siguro aside from yung inaantay na sanction, pag-aralan din nilang mabuti kung paano sila nakikipag-communicate sa public at sa constituents nila, no? Moving forward, hindi lang sa impeachment trial. Opo. Kasi baka kailangan na ring repasuhin yung mga ethical standards, no, ng Senate, ng mga legislators, ng mga politicians. Paano ka ba makikipag-communicate sa public space, no? Magdi-distribute, magdi-disseminate ka ba ng false narrative? Samantalang lahat tayo gusto natin walang disinformation, di ba? Pero bilang mga matataas na opisyal, bilang mga sumumpa, no, sa Constitution, syempre mataas ang expectation natin sa kanila. Hindi naman sila ordinaryong mga vlogger dyan, di ba? Professor, matagal ho ba yung itatagal ng desisyon sa ganitong mga reklamo? Napanood ko sa isang interview kahapon kay Senator Tito Soto na magkakaroon siya ng hearing August 6. Sabi niya, at lahat daw ng complaint sa Ethics Committee, itatakal nila, no? So sana masali yung complaint namin doon at sana mapag-aralan nilang mabuti. Kasi kung titinan niyo si Senadora Cayetano, parang deadma lang siya. Oo, napanood ko. Tapos Napanood ko pag rin. inihingan siya ng komento, basta naka-lipstick siya, okay lang. Oo, napanood ko rin yon. Well, nasa sa kanya yon, ano. Siguro iniisip niya na hindi, kung ako si Senator Soto, matcha-challenge ako, di ba? Matcha-challenge ako dahil parang minamaliit yung kakayahan ng committee ko, no? Na tingnan or investigate yung ethical breach na nangyari. So, I don't know kung paano nila haharapin yun. Kumbaga, binibigay namin sa kanila yung bola. Kasi alam mo ba, Lourdes, di ba yung impeachment trial, araw-araw nating napapanood. Di ba? Akala natin parang involved tayo. Pero actually, wala tayong kapangyarihan na ang pwede lang natin bilang netizens, kayo bilang media, sasabihin nyo kung ano yung opinion nyo tungkol sa nagaganap. Kaya ang nakikita namin paraan, yung sa ethics committee, yun yung nakikita namin paraan sa kasalukuyan. Siguro yung ibang mga civil society groups, baka meron din silang nakikitang gagawin. Oo, kasi pag nagsasalita sila, abogado kami. Kami lang yung abogado rito. I don't want this to happen again. Ganun, di ba, Professor? Totoo. Parang kung abogado, parang ito nga, Professor, so abogado naman siya, alam niya ang mali at tama, pero ginawa niya yun. Kaya nga at saka ang dami nang nakakita, hindi ko rin alam bakit wala silang paliwanag or hindi tinatanggal, di ba? Siyempre, ano rin yun tsaka si Prosecutor Chel Jokno, bilang mambabatas, bilang abogado, siyempre may karampatang respeto rin sana, no? Yung mga senator judges sa kanya, no? Na ano rin siya doon nabastos siya dahil matino naman yung sinasabi niya, pero na splice siya, di ba? At saka alam mo, ang lahat ng mga sinasabi sa loob ng sesyon ng Senado at saka sa committees, meron niyang record, may documentation yan. So para kang nag-tamper din, no, ng documentation. Professor, tingin niyo ito po ay may negatibong impact, no, sa prosecution, sa usapin po ng impeachment, at syempre sa pananaw din ng publiko? Tama yun na magkakaroon talaga ng negative impact. Kasi ang mangyayari, alam mo, hindi madaling manood ng trial, Opo. Oo, kung ordinaryong Pilipino ka. Kasi matagal, mabusisi. Tsaka ang daming mahinang utak. Sorry, ano ba yan? Nilagay ni Don ano ba yan? Nakakapagod. Tapos may mga aspetong hindi mo syempre wala sa bokabularyo natin, di ba? Pero kaya all the more na kailangan talagang may kredibilidad ang buong proseso. Diba? At hindi dapat nililihis kung ano man yung usapan, no? Lalo na pagka tapos na yung trial, no? Tapos meron kang post na kakaiba doon sa talagang napag-usapan. Yun yung pinaka-importante kasi imbis na tulungan mo ang taong bayan na maintindihan yung proseso,
para sa abot ng kanilang makakaya, yung limited time na pwede nilang mapanood yung impeachment, pinilito. Oo. Professor, baka sa susunod, pwede bang mag-file din ng ethics complaint sa mga mahilig mag-live selling? Live selling, ano ba ito? Lagi nagla-live sa Facebook? Pwede ba yun? Ayan ang hindi ko alam, no? Pero kasi pwede nilang sabihin, ito Kalayaan. legitimate na paraan ko para makapag-communicate. As long as hindi sila nagsisinungaling, hindi sila siguro nag-i-splice ng video, ang tingin ko, madaling depensahan nila yun. Kumusta ho? Eto, meron pong pahabol. Ito raw po ay utos lamang daw ng prosecution sa inyo. Reaction niyo po, walang Professor? ganyanan. Definitely not, no? Definitely not. Ako, kung tatanungin mo, wala akong kakilala sa kahit na Tama. wala, I mean, they don't know me personally. I've met them in some occasions. Ako po, nagpapakilala ko. Pero I don't think makikilala ulit nila ako kapag nakita ulit nila ako. Ganun yung wala, hindi ako sa kanila. Hindi ako malapit. I am not identified with any other political party. Walang ganun. Professor, sa inyo pong mensahe sa ating mga kababayan? Sa akin, kailangan, lagi ko nga sinasabi, no? Ako, meron akong sariling opinion kung paano, ano yung gusto kong outcome sa impeachment trial na ito. Pero higit sa lahat, syempre, nananaig na kailangan legitimate at credible yung buong process para kung ano man ang kahihinatnan, katanggap-tanggap, no, sa taong bayan yung maaaring verdict. Yun ang pinakamahalaga eh. Professor Jean, maraming salamat. Mabuhay po kayo at inyong... Professor, sandali. Bago ho ba ito, yung Every Woman Group? Matagal na natatag ito nung panahon ni Pangulong Duterte, nung kasagsagan ng mga atake niya sa babae. Remarks niya, kinailangan ng mga women's rights advocates na magtayo ng grupo para tutulan yung mga ganitong klaseng pananalita at gawain. Hindi siya konektado sa Gabriela? Hindi. Hindi naman kami hindi kami political party. Network of Women's Rights Advocates. Opo. Professor, salamat ho. Mabuhay kayo. Thank you, ma'am. Maraming salamat. Thank you. DCXL.